natin ang 1 Kings chapter 12. Itutuloy po natin ang ating series. Sa screen na lamang po tayo magbasa ng ating text dahil makapag-update ko masyado. Namili na lamang po ako ng mga verses na babasahin natin. Basahin po natin sa hitan. Thy father made our yoke grievous. Now therefore, make thou the grievous service of thy father, and his heavy yoke which he put upon us lighter, and we will serve thee. And King Rehoboam consulted with the old men that stood before Solomon his father when he had made, and said, How do ye advise that I may answer this people? And they spake unto him, saying, Thou wilt be a servant unto this people this day, and wilt serve them, and answer them, and speak good words to them. Then they will be thy servants forever. But he forsook the counsel of the old men, which they had given him, and consulted with the young men that there were brought up with him, and which stood before him. And the king answered the people roughly, and forsook the old men's counsel that they gave him. And spake to them after the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke. My father also chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. So when all Israel saw that the king hearkened not unto them, the people answered the king, saying, What portion have we in David? Neither have we inheritance in the son of Jesse. To your tents, O Israel, now see to thine own house, David. So Israel departed unto their tents. Thus said the Lord, Ye shall not go up, nor fight against your brethren, the children of Israel. Return every man to his house, for this thing is from me. Whereupon the king took counsel, and made 2 camps of men, and said unto them, It is too much for you to go up to Jerusalem. Behold thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Dalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa huling parte ng aming panambahan. Nawa Panginoon, mapapulihan pa rin namin kayo. Salamat po sa isang masayang fellowship kasama po ang kapatiran, Panginoon. Salamat sa lahat ng kaluluwa na nandito ngayon, Panginoon. Nawa maging katanggap-tanggap ang panambahan namin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At dalayan po natin yung pulpito namin, Panginoon. Katotohanan lamang ng inyong salita ang maipahayag namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sa 1 Kings chapter 20, hindi na po hari dito si Solomon. Ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Rehoboam. So may kita natin dun sa uli nating kwento, hinati ng Panginoon ang bayan ng Israel sa dalawa. Lahat ng lakas nila, politikal, militar, nawala na yung stability ng bayan ng Israel. At makikita natin dito na sa unang tingin, iisipin ng tao, politika ang problema ng Israel. Pero ang katotohanan po niyan, sa puso ng problema, ang tunay na problema ay spiritual. Si Rehoboam na pumalit kay Solomon, anak siya ni Solomon, nandito ngayon siya sa isang critical na test ng leadership, ng pamumuno niya sa bayan ng Israel. At napaka-simple lang naman yung approach ng mga tao sa kanya. Sabi ng mga tao, pag-aangin mo yung bigat na aming nararamdaman at paglilingkuran ka namin ng matapat. In short, ang sabi ng tao, tulungan mo kami, ikaw ang maging hari namin, pag-aangin mo yung buhay namin, at kami ay magiging lingkod mo at magiging matapat kami sa iyo. Kinonsulta ni Rehoboam yung mga elders nila doon sa bayan ng Israel. Pero imbis makinig siya, sinunod niya yung payo ng kanyang mga kaibigan. Imbis na tulungan niya ang Israel, binigyan niya ng ultimatum ang Israel. Kung napahirapan man kayo ng aking ama sa pamamagitan ng whip, ano ba Tagalog? Latigo. Ang ipapalo ko sa inyo ay scorpion. Sabi niya, halakdan. Ibig sabihin,
Ang punto dito ni Rehoboam, hindi ko kailangan kayo paglingkuran. Ako ang inyong hari. Ako ang masusunod. Hindi kayo magde-demand sa akin. Pero makikita nyo na kung saan yung desisyon niya, pakikinig niya sa kanyang mga kaibigan, nakaangkla yun, nakaugat yun sa pride niya bilang isang leader. That is why, pinangalanan ko yung message natin ngayon, the folly of prideful leadership. Ang kahangalan ng pagkakaroon ng kayabangan sa buhay ng isang leader, ng isang namumuno. Unang punto na kailangan natin makita dito, the moment na magkaroon ng pride ang isang leader, he will reject wise counsel. Aayawan niya ang payo ng mga espiritual at mga taong may wisdom na nakapaligid sa kanya. Tingnan nyo, humihingi lang naman yung mga tao ng konting ginhawa sa kanilang hari. Nung namuno si Rehoboam, maayos siyang in-approach ng Israel, nare-respeto siya ng mga Israelites, at hindi naman, at reasonable naman yung request ng mga tao sa kanya. Ina-acknowledge ng mga tao na mabigat na yung nangyari sa kapanahunan ng iyong ama. Ang hiling lang namin ay pag-aangin mo ng konti yung aming pamumuhay. Kung nagpakita si Rehoboam ng kabutihan, kung nagpakita siya ng malasakit sa mga taong pinamumunuan niya, ang sabi ng mga Israelita ay pinapangako namin na maglilingkod kami sa iyo ng matapat. At sa unang, kung papakinggan natin, hindi naman walang reason o reasonable naman yung request ng Israelita. Hindi naman sila humihingi ng walang kapalit. Sinasabi nila, maglilingkod kami ng matapat sa iyo bilang aming hari. Hindi rebellious yung request ng mga tao. Hindi nila nire-reject si Rehoboam. Hindi naman sila nagre-rebelde. Hindi nila gusto ng gyera o ng away. Ang gusto lang nila ay konting ginhawa. Pero imbis makinig si Rehoboam, makikita natin dito na ang gusto niyang ipakita sa Israel yung dominance niya bilang hari. Na siya yung mamumuno, siya yung masusunod, siya yung makapangyarihan, at hindi niya kailangang makinig sa mga tao. At nakita natin na hindi lang yung mga tao yung na-reject dito ng hari. Lumapit siya dun sa mga elder, sa mga counselor, sa mga nagbibigay ng advice sa hari. At yung mga lalaking ito, matatanda na ito, may experience ito, maayos yung kanilang perspektibo. At unawa nila yung klase ng pamumuno na kinakailangan ng mga tao. Ang payo ng mga elder kay Rehoboam, pakinggan mo yung mga tao at paglingkuran mo sila. Unawa ng mga elders yung tamang biblikal na prinsipyo. Itinatama nila si Rehoboam. Ang tunay na pamumuno, yung tunay na leadership, hindi ikaw yung bossing. Hindi ikaw yung makapangyarihan. Hindi ikaw yung masusunod. Yung tunay na pamumuno, makapapakita mo sa paano ka maglingkod sa mga taong iyong pinapamunuan. Pero itong si Rehoboam, dahil punong-puno siya ng yabang sa kanyang sarili, hindi siya nakinig doon sa mga elders. Hindi sinasuggest ng text dito na malabo yung paliwanag ng elders o malayo sila kay Rehoboam. Maayos yung wisdom nila, maayos yung payo nila. Ang may mali ay yung puso ng hari. Puno siya ng pride, puno siya ng pagmamataas. Pero ang totoo niyan, nawawala ng wisdom ang isang leader na hindi kayang magpakumbaba. Dahil unawa ni Rehoboam, the moment na paglingkuran niya yung mga tao, i-restrain niya yung kanyang authority at ang ipapakita niya paglilingkod. Now, ano yung punto? Binubulag ng ating sariling kayabangan ang ating mga puso at hindi tayo natututong makinig sa payo ng ibang Kristiyano. Si Rehoboam, hindi siya nakinig sa godly counsel ng elders simply because napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili. The moment ng isang namumuno, whether isang preacher, isang pastor, isang ama, kahit anong klase ng leader,
ng isang Kristiyanong leader. Pag naniwala sila na ang leadership is just about authority, na ako ang dapat masunod, at hindi nila naiisip na ang tunay na leadership ay isang bagay na ibinigay ng Panginoon upang ingatan natin, nawawala ang wisdom ng isang lalaki. The moment na nireject ni Rehoboam yung mga elder, ipinapakita niya lang na kung saan siya lang ang dapat masunod. At makita natin dito na yung kayabangan niya, ang niyakap ay yung payo ng kanyang mga kaibigan. Imbis makinig siya doon sa mga mas matatandang lalaki sa kanya, nakinig siya doon sa mga batang lalaki na kasama niya lang naman lumaki. Yung kanyang mga kaibigan, pinakain lang yung pride niya, pinakain lang yung insecurity niya. Imbis na pababa yung bigat na nararamdaman ng mga tao, ang ginawa niya, dinagdagan niya pa yung bigat. Pinagbantaan niya pa yung mga tao. Pinagmalupitan niya yung mga tao. Ano yung punto? Yung leadership ng taong ito, dinadaan niya sa intimidation. Tinatakot niya yung mga tao. Binabantaan niya yung mga tao na kapag hindi kayo natutong sumunod sa akin, ito yung mangyayari sa inyo, ito yung gagawin ko sa inyo. This is not leadership. At personally, nung inaaral ko ito, iniisip ko nga dapat pang mga pastor ko itinuturo itong mensahe na ito. Pero bilang iglesia, ituturo ko ito sa inyo upang mabantayan nyo ang inyong pastor. The moment na maramdaman nyo na ang leadership natin sa loob ng iglesia ay intimidation, pananakot, pagbabanta, pagmamalaki, pagmamataas, it is time for you to speak up against your pastor. Yung tunay na leadership, hindi intimidation, paglilingkod. At bakit gustong-gusto ni Rehoboam yung payo ng kanyang mga kaibigan? Dahil ibibigay sa kanya yung kapangyarihan. Ano yung pride natin? Madalas sa madalas, mas pipiliin niyang makinig sa mga boses na kung saan gusto lang marinig ng ating tenga, ng ating puso, yung kikiliti sa atin. Pero walang wisdom doon sa advice sa kanya ng mga kaibigan niya. Makikita nyo na sa simpleng desisyon, sa isang desisyon ng isang leader, dinetermine na nito yung buong future ng kanyang congregation. Ng kanyang, for Rehoboam, this is the kingdom. But for a pastor, this is the church. For a father, for a husband, this is his family. Nakita natin dito na yung passage natin, nire-remind tayo. Hindi pride ang dapat pinapagana ng isang leader. Ang tunay na leader, marunong makinig. Marunong magpakumbaba. Unawa niya na kailangan niyang makinig, kailangan niyang maglingkod. Yung leadership, whether sa church, sa pamilya, sa trabaho o kung saan man. Ang isang taong hindi marunong makinig sa isang godly counsel, napapahamak. Pinapalo ng ating Panginoon. At tingnan nyo, ano yung naging resulta ng unwise leadership ni Rehoboam? Na-divide o nahati ang bayan ng Israel. Sa malupit niyang pananalita, prinubok niyang magrebelde ang bayan ng Israel. 3 araw pagkatapos marinig ng mga tao yung sinabi ng kanilang hari, nagalit ang Israel. Isipin mo ang payo sa kanya, kindness, maglingkod ka, maging mabuti ka, makinig ka sa mga nasasakupan mo. Ang ginawa ni Rehoboam, lalo pa siyang nagtapang-tapangan. Lalo niyang pinagsisigawan yung mga tao, lalo niyang pinagbantahan yung mga tao, lalo niyang binigatan yung nararamdaman ng mga tao. Ano yung punto? Makikita mo yung tunay na leadership, whether sa isang ama, sa isang pastor, sa isang leader, sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Yung salita natin pwedeng mag-unite, pwedeng magbuklod, at pwede rin maging dahilan upang tayo ay magkahiwa-hiwalay, magkawatak-watak. Yung salita natin pwedeng magpagaling, magpagaan, o magpabigat ng mga sitwasyon. At sa salita ni Rehoboam, lalo niya lang pinalala ang galit ng bayan ng Israel.
Ano bang masama sa sinabi ng Israelites? Wala. Tulungan mo kami, pag-aangin mo yung buhay namin. At ipinapangako namin sa iyo na kami ay magiging matapat. Ano yung punto? When a leader asserts power instead of serving the people, hindi na yan tunay na leadership. Tinuturuan tayo ng importanteng prinsipyo. May authority ba ang isang leader? Meron. Ang hari nga talagang may authority siya. Nasa kanya ang kapangyarihan. Pero yung authority na ginagamit na walang pagpapakumbaba, it provokes the people to reject you. It provokes the people to rebel. Amen. Reasonable naman yung request ng mga tao. Maayos naman yung sinabing advice ng mga elder. Pero ang totoo niyan, hindi marunong makinig si Rehoboam dahil siya ay isang arroganteng leader. Nakita natin dito, nung nagkahiwala yung bayan ng Israel, hindi ito dahil mayabang lang si Rehoboam, pero dahil ito ang gustong mangyari ng ating Panginoon. Tandaan nyo, kailan natin nalaman na maghihiwalay ang bayan ng Israel? Si Solomon pa ang hari. Dahil sa ginawang kalokohan ni Solomon, ang sabi ng Panginoon, maghihiwalay ang Israel at lalaban siya laban sa inyong pamilya. Now, may kita natin na kung saan itong nangyari kay Rehoboam. Hindi ito mabagal na nangyari. Biglaan tong nangyari. Ano yung punto ko? Yung ilang dekada na united yung Israel, nasira, nagkawatak-watak sila dahil lang sa isang araw ng kayabangan ng isang namumuno. Now, ano yung warning sa atin? And as a pastor, inaaral ko to, alam ko para sa akin itong mensaheng ito. Kailangan kong maging maingat. Isang maling desisyon, isang maling salita, isang maling kayabangan ang gawin ko sa posisyon ko bilang leader ng iglesia. Pwedeng masira ang ating buong church. Nakakahiya para sa isang lalaki ng Panginoon na pairalin ang kanyang kayabangan, ang kanyang pride. Over na maglingkod sa iglesia ang ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. Ano yung punto? Every type of leader, sa bawat isang kalalakihan nakikinig ngayon, bawat isang desisyon natin may consequence, may kapalit, may mangyayari. Pag nagsalita ka na may laman ng pride, pwedeng makasira ng relasyon, ng community, ng iglesia, ng pamilya. Tandaan natin na sa isang leader na pro-protect niya ang unity ng kanyang congregation sa pagpapakumbaba, pagpapasensya, at pakikinig sa bawat isa. Pero ito yung gusto kong makita ng bawat isa. Tandaan nyo na yung paghihiwalay ng Israel, plinano na yan ng ating Panginoon. Ang punto ko lang, itinuturo rin sa atin ng text ngayon, na Panginoon pa rin ang masusunod. Panginoon pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay, kahit pumapalya yung mga human leader. Kahit pumalya ang mga tatay, ang mga asawang lalaki, ang mga pastor ng iglesia, ang mga leader na lalaki, kahit pumalya ang mga tao, hawak pa rin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Panginoon pa rin ang kumokontrol ng lahat ng bagay. So ano lang yung punto? China-challenge tayo ngayon ng Panginoon. Paano ka nagre-respond sa authority na binigay sa iyo ng ating Panginoon? Pangatlo, sabi ko nga sa inyo, pumalyaman ng tao, Panginoon pa rin ang may control. Dahil ang ating Panginoon ay isang soberanong Panginoon. Si Rehoboam, nung nalaman niya to, naghiwalay na sila, di ba? Yung maraming tribo ng Israel lalaban na sa kanya. Ang gusto niya, bawiin yung kingdom ng Israel by force. Gusto niya ngayong gairahin yung sarili niyang bayan. Tinipon niya yung lahat ng lalaki, lahat ng army. Ang sabi doon, 180,000.
na mga lalaki sa Juda at Benjamin. Nangyari po kasi dyan, ang sumama lang kay Rehoboam, Juda at Benjamin. Benjamites, lahat ng 10 tribo lalaban kay Rehoboam. Pero makikita niyo yung intention niya dito. Ang gusto niyang gawin, awayin, labanan, yung mga taong dapat niyang iniingatan, pinoproteksyonan. Nakikita natin dito na wala na yung majority ng kingdom niya from a human perspective. Iisipin niyo ng kung gobyerno yung nakikinig dito sa tinaba, tama lang. Turuan natin sila ng leksyon. Pero hindi ganito mag-isip. Dapat ang isang Kristiyanong leader, hindi ganito. Alam niyo kung ano yung pinapakita ni Rehoboam, kung bakit niya gustong labanan yung mga tao pinamumunuan niya. Ayaw niyang tanggapin yung correction ng ating Panginoon. Ayaw niyang tanggapin na siya ay nagkamali. Ayaw niyang aminin sa sarili niya na siya ay nagkasala. Mas pipiliin niyang magtalo, mag-away, maggera, magsigawan. Simply because unwise leadership, mas pipiliin nilang magkagulo, magkahiwalay, magkaroon ng division instead of humbling themselves. Ang isang leader na puno ng pride, mas pipiliin niyang magkawatak-watak yung kanyang congregation rather than ibaba ang kanyang sarili at aminin sa harap ng Panginoon na siya ay nagkamali. At ito yung pride. At alam mo, unawan niyo ako practically. Pag nakita ka ng isang taong may pride at nagkamali siya, pag kinonfronta mo, mas lalo pa siyang magagalit. Instead na hanapin yung pagkakaayos, pagkakasundo, pagsisisi, repentance, gagamitan nila ng lakas, pananakot. Ngayon, nag-intervene ang ating Panginoon. Dahil nga kahit ganito ang pag-uugali ni Rehoboam, Panginoon pa rin ang masusunod. Sinabihan niya ang buong bayan ng Israel, yung kampo ni Rehoboam at yung 10 tribo, hindi kayo maggegera. Hindi nyo pwedeng saktan ang kapwa nyo kapatid. Pinigilan ng Panginoon yung gera na dapat mangyari. Nawan lang yung gusto kong makita. Kung dumating man yung punto, at huwag naman nawa, na mangyari sa ating iglesia to, na magkamali si pastor at maging katulad ako ni Rehoboam, huwag kayong mag-alala. Kung tunay tayong iglesia, hawak ng Panginoon ang lahat ng bagay. Dahil in the first place, hindi si pastor ang may control ng iglesia. Ito yung pinaka-remarkable na part ng passage. Nakinig si Rehoboam at lahat ng tao sa ating Panginoon. Sa oras na ito, nirestrain ng Panginoon yung ambisyon ng lahat ng tao. Naman na yung punto. Minsan, madidismaya tayo. Either pag nakita mo yung asawa mong lalaki, yung tatay mo, pastor nyo, preacher nyo, kung sino mang leader nyo sa inyong buhay. Minsan madidismaya tayo sa pride nila, sa maling desisyon, sa mga silang relasyon. Pero encouragement sa atin dito ng Panginoon. Yung pagkakamali ng ating mga leader, hindi tinatanggal ang Panginoon sa kanyang trono. Panginoon pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay. Pang-apat. Ano ang nangyari kay Rehoboam? Sa takot niya na mawala yung kanyang kapangyarihan, it led him to false worship. Ito nyo, compounding yung kasalanan, dugtong-dugtong. Sa kayabangan niya bilang isang leader, ayaw niyang makinig, ayaw niyang magpatama, mas pipiliin niyang makipag-away, makipagtalo, makipaggera, pagmalupitan yung mga tao. Panglima, dahil sa lahat ng ginawa niya, ayaw niyang mawala yung leadership niya. Mas pinili niya mag-engage sa maling klase ng worship. Ano ang ginawa ni Jeroboam? Nagtayo siya ng kung ano-anong altar sa Israel
upang sumamba sa iba't ibang klase ng Diyos. Ano lang yung punto ko dito. Simple lang po. Kapag yung isang leader, isang pastor, mas concerned siya na ingatan yung posisyon niya kaysa i-honor ang ating Panginoon. Maniwala ka, unti-unting mawawala yung tatag ng kanilang iglesia. Unti-unting mamamali yung worship ng kanilang iglesia. Unti-unting mamamali yung desisyon ng kanilang iglesia. Unti-unting mawawala yung presensya ng Panginoon sa kanilang iglesia. Yung takot ni Jeroboam na mawala yung posisyon niya, yung takot niya na mawala yung kapangyarihan niya, mas pinili niyang sumamba sa iba't ibang klase ng Diyos. Hindi lang yun. Naalala niyo kay Aaron, anong ginawa ng Israelita, kaya sila pinakain ng tunaw na ginto ng Panginoon? Gumawa sila ng golden calves na inulit-ulit ni Rehoboam. Inulit niya. Gumawa siya ng 2 gintong guya. At ang sabi niya sa Israel, "Behold thy gods, O Israel." Nakakalungkot, no? Na sa kayabangan ng isang leader, dinala niya yung buong congregation niya sa corruption. Sa spiritual corruption. Tingnan niyo, napakaraming iglesia ganito. Pagkakamali ng leader, sa ayaw na pag-amin ng leader, ayaw magpakumbaba, ayaw aminin ng pagkakamali na dadamay ang buong kongregasyon, yung buong iglesia. Yung worship nila ngayon, hinubog ng kung ano yung masaya, ano yung okay, kaysa sa kung paano sila susunod sa ating Panginoon. Margo, tawag ka Margo, kuya mo. Ngayon, ang punto lamang po, winawarn tayo ngayon ng passage na kung saan. At kahit ako bilang pastor, natatakot ako nung inaaral ko to. Mahirap mamuno bilang lalaki ng ating Panginoon. Isang maliit na kompromiso, isang maliit na pagkakamali, maaaring madamay ang buong iglesia. Ngayon ko talaga pumasok sa isip ko, leadership was never about power. It's never about your reputation. It is never about your position or title. Leadership is serving God by serving His people. Amen. Panglima na nangyari dito sa kwento natin. Ito na rin huling punto. At wala po talagang magandang punto sa hapon na ito dahil lahat ng nangyari sa 1 Kings 12 ay pagkakamali ni Rehoboam. Pinalitan nila lahat ng pari ng Israel. Kaninong tribo dapat manggagaling yung pari ng Israel? Levi. Kay Levi lang. Mga Levites. Pero itong si Rehoboam, nag-assign siya ng mga pare kung saan-saang tribo ng Israel. In-appoint niya yung mga pare. Nag-appoint siya ng mga lalaki. Kung ano ang convenient sa kanya at kung ano yung nakikita niyang makakatulong lamang sa kanya. In-appoint niya yung mga lalaki na hindi lalaban sa kanya. Ito ang ginawa ni Rehoboam. Pero may kita natin, by this time, gumawa siya ngayon ng isang set ng leaders na distorted sa harap ng ating Panginoon. Nagtayo siya ng mga lalaking hindi niya dapat itinayo. Pagkatapos nun, sunod-sunod na eh. Gumawa sila ng kuya, nagtayo siya ng kung sino-sinong leader at pare. Pangatlo, gumawa siya ngayon ng iba't ibang klase ng festival at mga altar upang sumamba sa iba't ibang Diyos. Ang masakit, yung worship ngayon ng Israel, hindi na hinuhubog ng salita ng Panginoon. Hinuhubog na ng desire ng kanilang leader.
nag-invento siya ng sarili niyang relihiyon. Ano yung punto? The moment na magkamali ang leader, the moment na tanggapin ito ng iglesia, we are no longer a true church. Amen. Gumawa na lang tayo ng sarili nating relihiyon dahil hindi na ito ang relihiyon ng ating Panginoon. At ito yung pakiusap ko sa inyo mga kapatid. The moment that you see me na nagiging katulad ni Rehoboam, pababain niyo ko sa aking titulo. Huwag niyong idamay ang ating iglesia. Amen. And this passage warns us. Hindi ganun kadaling maging isang leader. Hindi ganun kadaling maging asawang lalaki o maging tatay o maging pastor o preacher ng isang iglesia. Dahil kung ikaw ang leader, pananagutan mo ang lahat ng taong nasa iglesia. Kung tatay ka, pananagutan mo yung asawa mo, pananagutan mo yung anak mo. Kung preacher ka, kung pastor ka, pananagutan mo ang buong iglesia. True leadership should be wise. At yung wisdom, hindi yan nanggagaling sa talino. Hindi yan nanggagaling sa edukasyon. Nanggagaling yan sa isang pusong marunong magpakumbaba. Walang leader na perpekto. Pero ang leader na may wisdom, marunong siyang umamin ng kanyang kasalanan. Marunong siyang magpakumbaba. Dahil ang iniisip niya hindi yung sarili niya, hindi reputasyon, kung hindi yung kalusugan ng lahat ng taong kanyang pinamumunuan. But this is my hope. If there will come a time na papalyaman tayo bilang mga leader, bilang pastor, bilang tatay, bilang mga lalaki ng Panginoon, soberano pa rin ang Panginoon at naniniwala kung hahawakan niya ang ating iglesia. Amen. At nawawag dumating ang punto na kung magkakamali man ang inyong mga leader, ay tatanggapin niyo. This chapter calls everyone na magpakumbaba, makinig sa mga Kristiyano, tanggalin ang pride, dahil hangal ang isang leader na punong-puno ng kanyang sarili. Amen. Manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe nito. Nawa Panginoon, unang makita ang mensahe nito sa inyong tagapagsalita ngayon, sa inyong lingkod. Sunod Panginoon sa mga kalalakihan sa loob ng aming iglesia. Mga tatay, Panginoon, mga leader, mga tumatayo ng lingkod niyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na magamit ito ng iglesia upang bantayan bawat isang kalalakihan, Panginoon. Maunawaan namin lahat na pinagkatiwala niyo lang ang iglesia nito, pero kayo po ang tunay na may-ari ng aming iglesia. Patawad nawa sa aming mga kasalanan, pagkukulang sa inyo. Bless niyo, Panginoon, muli ang aming ikapo sa lahat ng magbibigay. Dalangin namin, Panginoon, ang provision niyo. Katapatan niyo, Panginoon, na hindi masusukat, kaya nawa maging matapat din kami sa pagbabalik namin sa inyo. Patawad nawa muli, Panginoon, ito lamang ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.